Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes, Pangulong Bongbong Marcos nakatakdang bumisita sa mga nasalanta ng bagyong Maymay sa Ilocos. 4 patay sa sama ng panahon. Hiling ng Amerika na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Inendorso na raw sa Department of Justice. Paano nga ba ang magiging proseso? Pag-usapan natin. Mga kabaong na may mga mensaheng anti-Chinese, sunod-sunod na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mga pulis patuloy pang nag-iimbestiga. At mga pasabog na aabangan sa Kapatid Network sa susunod na bahagi ng taong 2026, ibinunyag na. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. This has been like guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuluyan nang nalusaw ang low pressure area na dating bagyong Maymay. Pero kasabay ng unti-unting pagbuti ng panahon, tumambad ang pinsalang idinulot ng magkasunod na sama ng panahon. Magbabalita, Simon Gualvez. Nakababa na muli malapit sa dalampasigan ang mga bangka ng mga mangingisda sa Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Ilan sa kanila makikipagsapalaran na ron ng mga isda sa malapit. Higit 1 linggo na kasi silang hindi makalaot dahil sa masamang panahon. Kaya ubos na ang stock ng bigas, isda at iba pang mga pagkain. Mahirap sir kung may pamilya ka. Siyempre walang ibang anak boy kundi mangingisda lang sir. Pwede naman sir pumaw sir kahit may bagat. Depende naman sa bangka kung kaya niya kung hindi. Kahapon, 5 mangingisda na lumaot sa kasagsagan ng bagyong Maymay ang nasiraan ng bangka. Nakita silang palutang-lutang sa may bahagi ng Bawang La Union. Nailigtas din ang mga mangingisda na taga-Agoo. Bukod sa mga nakatira malapit sa dagat, pinag-iingat din ang mga residente malapit sa mga ilog at bundok. I believe saturated na yan. It's just a matter of wag naman sana na magkakaroon tayo ng problema sa landslide, magkakaroon tayo ng flash floods, yung mga ganyan. So yan din yung isang binabantayan natin. Sa bayan ng San Juan, umapaw ang Baroro River kahapon kaya halos hindi na makita ang Santa Rosa Overflow Bridge. Ang aming assessment nanggaling pa po doon sa mountainous area, yung tubig, together with the downpour nung pagdaan ni Maymay, kaya sudden rise po tayo ngayon. 5 barangay ang halos ma-isolate na. Isa sa mas nagpapahirap ng pagbaba ng tubig dito sa Overflow Bridge ay yung sangkaterbang mga debris galing sa bundok. Idagdag pa yung lupa na nagiging putik na dito sa mismong kalsada. Sa buong La Union, nasa 5,000 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha at landslide. Sa La Trinidad, Benguet, nawasak ng landslide ang bulaluhang ito. 2 tauhan ang nasawi at 1 nasugatan. Nagdasal naman kami na sana safe sila pero wala, isa lang yung na-safe. Kasi na protektahan ata siya dyan sa mga mga sisim. Kasi yung 2 pumunta sa likod kasi doon sila nagtambay. Kaya medyo marami yung lupang nag-ano sa kanila. Sa Baguio naman, binaha ang ilang lugar. Ang itinuturong sa Larin, ang tambak na basura. Bahang may kasamang putik naman ang umabot sa mga bahay sa Barangay Kayang Extension. Habang sa pool sa video ang pagguho ng malalaking tipak ng bato sa viaduct tunnel ng Cannon Road. Sa Rodriguez, Rizal, kita ang 2 tumatawid sa umaapaw na spillway sa Barangay San Rafael. Pero ang senior citizen na nasa likod, nawalan daw ng balanse, natumba at inanod ng malakas na tubig. Agad nagkasa ng rescue operations. Nailigtas at nalapatan ng paunang lunas ang 74 anyos na lalaki sa dinala sa ospital. Pakiusap ng barangay sa mga residente, huwag piliting maglakad o dumaan sa spillway, lalo ngayong masama ang panahon. Kapatid, ako Simon Gualvez para sa 1PH. Base sa pinakahuling datos mula sa NDRRMC, 4 na ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat.
Umabot na rin sa halos 40,000 pamilya ang naapektuhan. Pag-usapan natin yan kasama si ASEC Lawrence Mina, Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Yes, ma'am. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. ASEC, sa inyo pong monitoring, anong lugar yung pinaka napinsala po nitong magkakasunod na Bagyong Luis, Bagyong Maymay, kasama pa ang habagat? Ma'am, according sa report na umabot po sa akin, kasi nandito po ako ngayon sa Region 1, dito po sa report, Region 1 po yung pinaka-affected ang population natin at yung lugar. Sinusundan po ito ng Region 2, tapos CAR, and then Region 3, Region 5, Region 9. Yun po, in that order po, yung pinakamataas po na naapektuhan ng mga lugar po. Dahil ang Region po ay nagdala po ng 458 na families yung naapektuhan na may 522 po. May nadagdag po ba sa casualties, ASEC? Ma'am, batay sa validated reports po, mayroong tayong 4 na nasawi at isang nasugatan. 2 sa mga nasawi ay dulot ng landslide sa La Trinidad, Benguet. At 2 naman ay dahil sa rock slide sa Rodriguez, Rizal po. Doon po sa almost 40,000 na affected na pamilya, gaano karami pa yung nasa evacuation centers? So sa ngayon, ma'am, mayroon pa rin mga pamilyang nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nakikituloy po sa kanilang mga kamag-anak at iba pang ligtas na lugar. Sa kasalukuyan po, ito po yung number po ng mga nasa evacuation center sa buong Pilipinas po. Kumusta ho Nasa yung... 1,870 Okay. na families. Tapos merong 5,883 na tao yan. Saka tapos outside ng mga evacuation centers naman, meron po tayong 458 families at saka 1,522 na persons po yung kabuuan ng mga nasa mga kamag-anak o kakakilala po. Kumusta rin ho yung pagtugon naman sa mga nasalanta? Masasabi ba nating mas well-prepared na ngayon ang mga komunidad sa pagtugon sa kalamidad? Opo, dahilan na rin po sa ating mga patuloy na pag-educate sa ating mga kababayan na gawa ng ating mga LGUs, mga Local Disaster Risk Reduction and Management Offices. Sa ngayon po ay maganda po ang naging epekto nito at sana tuloy-tuloy na isapuso nila yung mga naituro na mga bagay-bagay na yan pagdating ng mga sakuna kagaya ng mga bagyo. At saka ito nga yung epekto ng habagat na pilit naming i-educate ang mga coastal areas natin, coastal municipalities natin all around, and that of yung mga malalapit din sa ating mga kabundukan. May nararanasan pa rin ba tayong mga pagsubok, challenges sa pag-monitor o pag-collate ng mga datos po ng casualties at mga apektado ng sama ng panahon? Ma'am, medyo naputol po. Pwede po bang pakiulit, ma'am, yung tanong? Apo. ASEC, doon po sa pag-collate ng mga datos, yung sa casualties, mga apektado ng sama ng panahon, may naging challenges po ba? Nagka-problema rin ho ba tayo sa mga komunikasyon doon sa iba't ibang mga areas? Ma'am, yung day 1, yung initial day ng pagpasok ni Tropical Cyclone Maymay, yan po may mga sa epekto nito, sa lakas ng hangin at sa lakas ng ulan. Nagkaroon po tayo ng mga lugar na nagkaroon ng problema sa communication lines, power lines po. Pero sa ngayon po, na-restore na po lahat dito sa report na umabot po sa akin. Ngayon tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan, ASEC, kahit wala ng bagyo. Sapat pa rin ba yung ating resources naman? Opo, ma'am. May sapat po tayong resources. Kasi beforehand, ito po yung ginagawa natin, ina-identify natin yung mga pangangailangan, ano po yung mga bawat ahensya natin. Nandiyan yung DSWD and all others.
na especially yung mga pangunahing pangangailangan kagaya ng mga food and non-food items na kailangan palagi na nandyan, store lang sa ating mga warehouses. Ito po ay ginawa na natin beforehand, kahit kahit may sumunod pa, naka-ready pa rin naman po ang ating council to respond sa mga pangangailangan po. Panghuli, Asek, ano ang inyong mensahe sa publiko ngayong tuloy-tuloy pa rin nga ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa dahil sa habagat? Yes ma'am, kagaya ng paulit-ulit po naming sinasabi at yung mga pag-ikot ko nga po dito sa mga evacuation centers, especially dito sa Region 1 at saka mga LGUs, LDRIMOs, yung palagi tayong handa. Hindi dapat tayo mag-relax kasi wala man na yung mga tropical LPAs na yan, andyan pa rin yung habagat na ating binabantayan. Sa ginawa ng mga tropical cyclones na nagdaan kagaya ni Luis at saka ni Maymay, yung mga watershed natin, I'm sure this time sa dami ng ulan na dulot na naibigay nila ay medyo saturated po ang mga watersheds natin. Dagdagan mo pa yung epekto na nga po ng habagat na siyang nagbibigay pa ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito po sa ating kalupaan. So kailangan po talagang ready tayo. Tapos nasabihan din natin sila na dapat i-check nilang mabuti ang mga ginawa nilang measures o yung mga preparedness measures na nandyan na sa kanila kung ano pa yung makukulang at dagdagan. Sa ating mga kababayan naman ay pinapaabot namin na makinig lang po sa mga abiso at saka mga announcement ng ating mga authorities, ng ating LGUs, DRIMOs, na kung ano dapat ang gagawin para sa kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Lawrence Mina ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nila ang extradition request ng Amerika para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnayan ng hiling ng Amerika na isuko sa kanila si Kibuloy para litisin doon sa mga kinakaharap niyang kaso. 2021 ng kasuhan sa Amerika si Kibuloy ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang. Gayon din ang conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Na-endorso na raw ng DFA ang request sa Department of Justice. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nililiti sa kasong qualified human trafficking. Ayon naman sa kanyang abogado, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng extradition request. That's very clear under Article 11 of the U.S.-Philippine extradition treaty. No? The Philippine government has the power or discretion to postpone extradition proceedings or defer the surrender of a person who is being prosecuted or serving a sentence locally until the local proceedings conclude. That's basic under the law. And what would complicate things is that there is that principle of adherence of jurisdiction, which means that if a court has already acquired jurisdiction, the first court which acquires jurisdiction, then that court has supremacy to, as a general rule, to decide the case finally before it surrenders its jurisdiction to other authorities or jurisdictions. Para pag-usapan pa ang hinihiling ng Amerika na extradition kay Pastor Apollo Kibuloy, kasama natin ang legal expert na si Attorney Ralph Sarmiento. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Sarmiento. Salamat po sa oras. Tanghali, Shell. Opo, thank you po. Unahin na po natin yung pinakabatayan, Attorney Sarmiento. Ano po ba ang extradition at bakit may kapangyarihan ang Pilipinas na ipahatid ang isang tao sa ibang bansa para litisin? Well, first, we have to understand yung difference. No? May tinatawag tayo na deportation and then may tinatawag tayo na extradition. Yung deportation, ito yung parang unilateral act on the part of one state na pwede at any time you can declare especially an alien na persona non grata and then i-deport mo. Once extradition naman, this is treaty-based.
there can be no extradition kung walang extradition treaty between the requesting state and the requested state. So in this particular case, between the Philippines and the United States, may extradition treaty po tayo. It was signed in 1994. It entered into force in 1996. So once may extradition naman, so based on the treaty, parang may agreement yung dalawang bansa na basta may person wanted for either purposes of prosecution or service of sentence, so they can request if the person is found within the territory of the other state na party dun sa extradition treaty. So yun po yung situation natin ngayon with respect to the case of Pastor Apollo Kibuloy. Ayun nga po, sa kaso ni Pastor Kibuloy, ano ba yung mga kasong kinakaharap niya sa United States at bakit mahalaga para sa Amerika rin na maisakatuparan ang kahilingang ito? Well, so multiple cases po yung hinaharap niya doon, no? So may sex trafficking, human trafficking, bulk cash smuggling, may ano pa yung visa fraud, no? May money laundering, so marami po 'yon. Pero yung pinakamaterial po dito is yung human trafficking and yung sex trafficking and then yung child abuse. Kasi po ito yung mga common crimes na punishable in both the requesting state and the requested states, which in this case is the Philippines. Kasi po yung RPUS na extradition treaty, it adheres to the principle of double criminality. So for an offense or crime to be extraditable, it has to be punishable, defined and punished as a crime in both the two states, yung requesting state and yung requested states. So dapat po krimen yung not necessarily yung hindi tayo strict about the title or yung nomenclature or yung pangalan. Yung tinitingnan natin yung elements, no, are the elements substantially the same, then we can say na it's a crime punishable in both the requested and the requesting state. And then yung isang important factor po doon, it must be punishable by at least 1 year of imprisonment. So may several na common crimes na punishable in both the US and in the Philippines. So yun nga po. And of course, you may also include yung money laundering, which is also punishable in both the US law, under US law and under Philippine law. Attorney Sarmiento, marami yung nagtatanong kung maipadala si Pastor Kibuloy sa Amerika, ano naman mangyayari din sa mga kasong nakasampalaban sa kanya dito sa Pilipinas? Well, as mentioned po na, under the treaty, Article 11 of the treaty gives the Philippines, which in this case is the requested state, the parang dalawang options po. Number 1 is either pwede mong sabihin you defer the surrender, postpone mo yung surrender. Meaning to say kahit na may request, considering na may pending cases siya dito sa Pilipinas, then we can postpone the surrender. So that's one of the options available to the Philippines. So pwede nating sabihin na tatapusin muna yung judicial process in the Philippines, and even if assuming na there will be conviction, pwede rin natin sabihin sa United States na he will have to serve the sentence first in the Philippines. Now, yung other option is temporary surrender. So, at the option of the Philippines, pwede niyang i-temporarily surrender si Pastor Kibuloy to the US courts, particularly sa mga California courts, para to face trial before the courts of California. And normally, that's with the understanding na pagkatapos ng judicial process doon, he will be returned to the Philippines for the continuation of the process. So, pwedeng masuspend yung mga pending cases here in the Philippines para to pave the way for extradition. So, pero of course, as I've mentioned, options po yun ng Pilipinas. Pero hindi pwedeng sabay na umaandar yung mga kaso? Normally po hindi. One has to be held in abeyance. For example, kung if the Philippines take the option na immediate na temporary surrender, so pwede po yun. In the meantime, the Philippines can decide na i-allow muna yung judicial process ng the US. Kasi yung theory dito is, number 1, yung availability ng mga witnesses doon, considering that 2021 pa yata yung mga cases doon. And then of course yung preservation of the testimony of the witnesses, preservation of the evidence, availability of the witnesses and the evidence. Now, with respect to service of sentence,
Normally, although of course that's subject to the agreement of both countries, pero normally, after the completion of the judicial process, even assuming na ma-convict siya doon, yung usual na possible agreement is ibabalik siya dito sa Pilipinas for either the service of sentence here in the Philippines, assuming of course na may conviction din dito. Unless of course na the penalties, assuming there is conviction in both states, and then yung penalty na na-impose can be served concurrently or simultaneously. For example, life sentence in the US and life sentence, or else, let's say reclusion perpetua in the Philippines, they can actually be served concurrently. So meaning to say, kung magsaserve siya ng life sentence here in the Philippines, it may also be tantamount to serving the life sentence before or na ipinataw ng mga US court sa kanya. Paano rin ho ba yung proseso ng extradition? Sino yung nagsisimula ng proseso? Ano yung mga ahensyang kasama? Sino ang may huling pasya kung maipatutupad dito o hindi? Yung kanina pong nabanggit nyo, parang lumalabas tayo, Pilipinas po, ang magdidesisyon nito. Well, meron po tayong process under the Philippine extradition law, and at the same time laid down din po ito sa Philippine RP-US extradition treaty. Now, yung request po is normally received through diplomatic channel, normally through the DFA, and then it will be endorsed to the Department of Justice for an initial evaluation. They will have to determine kung may sufficient ba in form and in substance yung request for extradition, and are yung mga supporting documents, are they complete? And then once they find na sufficient in form and substance, the Department of Justice will file the extradition petition before the regional trial court. And then the regional trial court will conduct a summary hearing for the purpose of determining only one main issue lang po. And this is whether or not the person requested to be extradited is extraditable under the terms of the extradition treaty. So yun lang po yung main issue. There will be no determination of guilt or innocence of the accused or the person requested to be extradited, because that will have to be determined before the courts ng requesting state. Attorney Sarmiento, may mga naghahalin tulad sa isyung ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan naman sa ICC. Sa legal na pananaw, ano yung malaking pagkakaiba ng extradition at ng pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, para mas maliwanagan lamang po mga kapatid natin? Well, for clarity po, number one, yung arrest and surrender ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, that was not an extradition. Kasi po, yung warrant that was issued by an international court or tribunal, not by a state or another country. So wala po tayong extradition treaty between this international court and the Philippines. So iba po yung proseso nun. In an extradition, as I've mentioned, treaty-based po ito. So there has to be a treaty or an agreement between the two states for extradition. So it works both ways yung extradition. But in the case of the former president, so hindi po yung extradition process. So it was by virtue of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court, and which was implemented by the Philippines. Habang dinidinig po ang kahilingan sa extradition, ano pa yung mga legal na hakbang na maaari pong gawin ng kampo ni Pastor Quiboloy? Maaari pa ba nilang tutulan o iapila po ito sa korte? Well, as we have seen in the cases of Crespo Mogul, no? So si Mark Jimenez po nung una, maraming pong proseso na that it underwent. And then I think 2 beses po siyang umakyat sa Korte Suprema on several legal issues. Ang dami po ding mga legal issues na na-raise, no, si dating Congressman Mark Jimenez, which were ultimately resolved by the Supreme Court. For example, yung right to bail, that was heavily contested in the Mark Jimenez case. Pero of course, in this particular case, that will no longer be material kasi po naka-detain at the moment si Pastor Quiboloy, so wala na pong issue regarding the right to bail. They may also raise a probable issue, for example, about whether or not there is probable cause, but I doubt
kung papatok yung issue na yon, because I'm sure na considering na may mga federal warrant na na-issue before, and then of course they're already in the possession of the FBI, I'm sure there was already a finding of probable cause. And the documents, I think the request and the supporting documents, I think kung probable cause lang naman, I believe they will be sufficient to establish probable cause. Attorney Sarmiento, marami pong salamat sa inyong oras at sa pagbibigay linaw sa isyong ito. Thank you for your time. Kinumpirma ng NCRPO ang report na may mga abandonadong ataol ang nakita sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Isa na dito sa may Rizal Avenue Extension sa Caloocan. Pre, may nag-iwan dito ng kabaong, pre, sasama. Nag-iwan ng kabaong. Pero hindi lang sa Caloocan may natagpo ang kabaong. May kaparehong mga ataol din sa Makati, 2 lugar sa Quezon City at sa Santa Cruz, Maynila. Agad na kinurdunan at sinuri ng Explosive Ordnance Disposal Team ang laman ng mga ito. Nakapaskil sa iniwan na ataol ang pulang bandila na may nakasulat na salitang greedy at salot. Pagbukas, tumambad ang katagang Chinese Communist Party kasama ang mga larawang may kawangis ng mga opisyal ng China. Ayon sa NCRPO, sinasadyang iabandona ang 5 kabaong ng mga nakamaskarang sakay ng white at gray van bandang 2:00 hanggang 4:00 raw ng madaling araw. Iniutos na ng PNP ang masusing investigasyon para matukoy ang mga responsable. Naitawag sa amin po yan mga 5:00 na ng umaga. But according sa natin, ng mga first responder natin ng barangay, nakita daw yan ng security natin dito is around 3:40. Nakipag-coordinate pa tayo sa mga sa ng mga pamuno ng mga establishmento for the possible na pagkakilala. Susunod, presyo ng petrolyo magro-rollback daw sa susunod na linggo. Magkano naman kaya? At tax exemption para sa middle class na ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA, pag-uusapan natin kasama ang BIR. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kuha ito ng maglabasa ng mga empleyado at bisita sa opisina ng Department of Labor and Employment sa Maynila kanina. Yan ay matapos yumanig ang magnitude 5.4 na lindol. Sumentro ito sa Mamburao, Occidental Mindoro at naramdaman sa lakas na intensity 5. Hanggang intensity 2 naman ang naramdaman sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Yan ang isa sa mga highlights ng ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa 250,000 pesos na income tax exemption, gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Pero ano nga ba ang epekto nito at paano tayo makikinabang? Para pag-usapan yan, makakasama natin sa linya ng telepono, Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl.
Salamat po sa oras. Commissioner, dahil po dito sa panukala pa lamang ito ng Pangulo, ano yung mga susunod na proseso bago maitaas sa 350,000 pesos yung personal income tax exemption? Okay. Kailangan po is maisabatas po yan. So, magbabalangkas po ng batas ang ating Senado, Kongreso para po mai-increase po yung ating tax exemption threshold from 250,000 po ngayon papuntang 350,000. Pero habang po hinihintay yung maging batas yan, ang BIR naman po is pinag-aaralan na po namin yung mga proseso namin, sistema, ano yung mga posibleng maapektuhan ng pag-change katulad ng tingnan ng sistema, mga tax table, withholding tax o mga forms para po pagka lumabas po ang batas, mabilisan na pong makapagpalabas ng implementing rules and regulations po ang BIR para maramdaman po kaagad ng ating publiko yung effect ng increase ng tax exemption. Sabi nyo nga po kailangan palitan o ayusin ang batas. So habang kahit na hindi pa gumugulong sa Kongreso yan, sinisimulan nyo na po ba sa BIR kung ano yung mga pwedeng unahin na o simulan ng gawin para nga sabi nyo kung maipasa yan, maisaayos, agad na maipatutupad? Yes po, pinag-aaralan po yung mga posibleng maapektuhan like katulad ng kailangan namin maglabas ng bagong form, bagong withholding tax table or yung mga bagong tax bracket po ng ating tax rate, depende po kung ano yung ilalabas po ng Kongreso, Senado sa magiging bagong batas. Sa pananaw po ng BIR, ano yung inaasahang maging epekto ng mas mataas na tax exemption sa mga manggagawa, mga employer at sa koleksyon ng pamahalaan? Okay. So definitely po, sa panig ng ating mga manggagawa, malinaw po ang magiging benepisyo kasi kung tataas po ang exemption threshold is lalaki po at madadagdagan po yung kanilang income na hindi mapapatawan ng buwis. So ibig sabihin po, karagdagan po ito sa take-home pay ng ating manggagawa. Pagdating naman po sa pamahalaan, given po yan na pag nabalangkas yung batas is mayroong reduction, magiging reduction po sa revenue collection. Pero pag nagbabalangkas naman po ng batas ang ating Senado or Kongreso, binabalanse po nila yan kasi hinahanapan din po ng recovery measure para hindi naman po mabawasan ng malaki ang potential collection po ng BIR kasi para tuloy pa rin po ang budget para sa delivery po ng public service sa ating citizen. Ma'am, linawin natin ito para sa mga nakikinig. Kung halimbawa ay lumalampas sa 350,000 pesos ang taunang kita ng isang empleyado, makikinabang pa rin ba siya dahil mas malaki na ang bahaging hindi papatawan ng buwis? Yes po, tama po, ilinawin natin ito. Yung pong current na bata, kasi po ang income tax po natin, income tax rate is graduated rate po siya. So bracketed po. Like ang current batas, ang unang 250,000 po is zero ang tax. Yung sumunod po na bracket is anything na lalagpas sa 250 hanggang 400,000 is may kaakibat na percent na rate, 15%. And then ilang brackets po yun. Kung papalitan po at i-update ng batas ang brackets po, so magiging ang paunang 350,000 is zero. So gagalaw din po yung mga susunod na bracket. So kahit po yung may mga kinikita na more than 350,000, makikinabang po dun sa adjustment ng tax bracket, bababa din po yung kanilang babayarang buwis. May mga nagtatanong din, Commissioner, kung maaaring mabawasan ang pondo para sa mga serbisyong papubliko kung bababa nga ang tax collection. Paano ito tinitingnan ng BIR? Actually po, it's the Congress, Senado at ang ating Department of Finance yung nagtitingin po niyan kasi pag naging batas po yung pagbaba at ng collection dahil sa pag-increase ng exemption po ng income earnings, hinahanapan po nila yan ng kaakibat na recovery measure. Isa sa mga pinag-aaralan is maaaring tingnan na i-increase ang
excise taxes po on sin products, alcohol, sigarilyo, or pwede rin po yung sa mga sugary beverage po. Pero ang final po niyan is, depende po kung ano yung lalabas sa final na batas po na isasabit sa Presidente. Kung matutuloy po ito, gaano kalaki ang epekto pagdating po sa collection? Okay. Ayon po mismo sa Department of Finance, tinatayang aabot po ng around 60 billion po a year. Yun po pwede pong reduction sa revenue collection para sa increase po ng exemption po ng ating income. Dumako naman po tayo sa VAT-free medicines. Commissioner, pinalawak na ng BIR ang listahan ng mga VAT-exempt na gamot. Ano-ano po yung mga bagong nadagdag na direktang makakatulong pa sa mga pasyente? Yes. Kamakailan lang po, naglabas tayo ng Revenue Memorandum Circular 87-2026. Downloadable po ito sa BIR website, www.bir.gov.ph. So total of 2,277 po na gamot ang nasa talaan, na exempt po ito sa value-added tax, so walang pataw po na 12% VAT. Para po sa 7 illness, these are cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney diseases, and tuberculosis. So total of 2,277 po ang nakalista doon na exempt po yan sa VAT. So kailangan po is aware ang publiko na kung ang gamot po nila is nandyan sa talaan na yan, ay dapat po ang butika or ang drugstore hindi po nagpapatong ng 12% VAT sa pagbili nila ng gamot. Ito po ay pinapatupad na? Yes po. Inilabas po namin ang RMC noong August 4 po. Nasa website po yan, downloadable kung gusto mong makita ng publiko kung ano-ano yung mga gamot. Paano rin po tinitiyak ng BIR na yung VAT exemption ay talagang nagre-resulta rin sa mas mababang presyo ng gamot sa mga butika? At paano malalaman na mga, sabi niyo po kanina, dun sa mga mamimili para masiguro, pwedeng tignan sa website po ng BIR kung pasok yung mga kanilang iniinom na gamot doon po sa VAT exempt na? Yes. Basta po gamot siya sa itong 7 illness na sinabi ko, VAT exempt po yan, walang pataw na 12%. Bali po, with the RMC na linabas namin para maging transparent at alam ng publiko, mababantayan po na kung nasa listahan, dapat walang VAT. Kung sakali po na mayroon tayong citizen na pagbili ng gamot, napatawan siya ng 12% VAT, tago niyo po yung resibo, ipaalam po ninyo sa amin. Kasi po, mapuntahan po natin ang drugstore at mapaunawa sa kanilang, teka, may mali po sa pagkukompute nila ng pagtinda ng gamot kasi dapat walang pataw na 12% VAT. And then, hiling din namin sa mga butika at saka drugstore, may talaan naman po ng mga listahan ko ano-anong gamot ng under sa cancer or hypertension o doon sa mga 7 diseases po. Huwag na po nila yan isama doon sa mga mayroong pataw na 12% VAT. Kasi dapat po maramdaman ng ating publiko na ito po may relief po kasi wala sang VAT na nakapatok. Commissioner, ulitin nga lang po natin yung 7 illnesses. Mahalaga po ito sa ating mga manunood at nakikinig po sa atin. Again, cancer, hypertension, diabetes, Opo. mental illness, high cholesterol, kidney diseases, and tuberculosis. And TB. Opo, ayan. Kasi napakalaking tulong po nun. 12% ang mawawala. Napakalaking bagay nun. Yes po. Yes po. And then, depende po kami sa FDA. Kapag po merong bagong gamot, either na manufacture or na import, na para po dito sa 7 illness na to, hindi naman po kailangan ng bagong batas. I-inform lang po nila kami, isi-circularize namin yon para aware po ang publiko at ang mga drugstore na wala na pong pataw yan na 12% VAT. At nagsimula po ito noong August 4. Ay, yung bago pong talaan na consolidated is naglabas kami August 4. Pero ito pong exemption sa VAT ng mga defined illness, nagsimula po yan train law 2017
19, tapos in-expand po ng Create Law. So ngayon po is nasa 7 illness po ang nasa talaan. Kasi ito po mga karamihan ho mga for maintenance medicine po ng ating citizen na buwan ng binibili, or yung mga critical illness po na medyo may kamahalan po ang gamot, kaya po tinanggal natin sila sa 12% VAT imposition. Binanggit din po ng Pangulo ang pagtatanggal ng minimum corporate income tax para sa mga micro at small enterprises. Sino-sino po ang posibleng makinabang dito at paano malalaman kung qualified po ang isang negosyo? Explain ko lang po kung ano yung MCIT or Minimum Corporate Income Tax. Sa current batas po, meron po kasing nakalagay doon na ang bawat korporasyon dapat po magbayad ng minimum 2% of gross income para sa income tax. Pero nagsisimula po ito sa ika-4 na taon ng kanilang operasyon. Kumbaga, kinukumpara po, pagkano iko-compute ang regular income tax po is 20%, ikukumpara siya sa 2% na minimum income tax. Whichever is higher, yun po ang binabayaran. Anong ibig sabihin po nito? Maaari po ang isang korporasyon palugi po or baliit pa lang or walang kinikita, pero kailangan pa rin niyang magbayad ng income tax kasi may minimum corporate tax na 2% of gross income. Sa panukala po na gusto ng Presidente is tatanggalin po ang MCIT, pero as to sino ang mag-qualify or sino talaga ang papasok niyan is hintayin po namin yung batas, yung finalization po nung ano yung magiging nasa batas, and then maglalabas po kami ng guidelines para po guided ang mga covered at qualified corporations. So katulad po nung nauna nating pinag-uusapan, yung exemption po sa 250 pataas, itinaas sa 350, ito rin po para sa mga negosyante ay hihintayin pa rin na aayusin yung batas. Yes po, kasi doon po nakadefine kung sino po yung qualified, pero ito po is patukoy po sa mga korporasyon. Magiging simplified po ang kanilang compliance kapag nangyari po ito, kasi sa current batas po, kino-compute po what will be your regular income tax. Compare it with the minimum income tax. So whichever is higher, yun po yung binabayaran. So kung mawawala po yung MCIT or minimum corporate income tax, mas simplified po ang computation kasi isa na lang po ang kukumpitin nila. Sa practical po na aspeto, paano po mababawasan ng panukalang ito yung gastos at tax compliance requirements ng mga maliliit na negosyo? Bali po magiging simplified po ang compliance kasi kung wala po yung MCIT, they don't have to prepare dalawang report na nagkukumpara sa minimum at saka yung regular income tax. So isahang computation na lang po ang gagawin. Pero despite po na wala pa po yung batas, meron naman po tayong current po na batas na Ease of Paying Taxes Act na tuloy-tuloy po na naglalabas ng mekanismo ang BIR, simplifying po ang compliance ng ating mga tax-paying public para po mas mabilis po at mas madali po ang pagkukumply ng pag-file at pagbayad ng buwis. Habang pinapalawak po yung mga tax relief, paano naman po mababalanse ng BIR yung pagpapataas ng taxpayer relief at yung pagtitiyak na mananatiling malakas ang revenue collection ng pamahalaan? Yes. Sa tax relief po, yun yan, nabanggit ko po na naglabas kami ng RMC para po ito sa mga gamot, para klaro po na ano ang mga gamot na walang 12% VAT. Pero kasama po sa obligasyon at trabaho ng BIR is to monitor po ang compliance ng ating mga taxpayer. So kailangan pinaiigting po namin ang pag-monitor po ng filing and payment of proper taxes, making sure po na yung mga dapat na nakarehistro po sa BIR is nagko-comply ng registration requirement, nagko-file at nagbabayad ng buwis, at tuloy-tuloy po ang aming digitalization enhancement para po maging mas mabilis po ang compliance ng ating taxpayer.
Paghuli na lamang po kung maisabatas nga itong mga panukalang ito, kailan posibleng maramdaman ng mga taxpayer ang mga benepisyo at ano yung inyong mensahe sa mga individual taxpayers, mga micro, small at medium enterprises na umaasa sa mga bagong tax relief measures? Yes, sa bawat individual po na taxpayer, lalo na po ang ating maliliit na negosyante, alam po namin at naunawaan namin na inaabangan na po ito ninyo. Kaya lang po is kailangan po nating hintayin na maging batas po ito at yung kung kailan ang effectivity is depende po sa mababalangkas po ng nabatas ng ating Kongreso, Senado na isasubmit po sa Presidente. Pero rest assured po na ang BIR is nakaabang. The soonest po na maging batas ito is maglalabas po kami kaagad ng kaakibat na mga regulation para po maging guidance po sa ating taxpayer at ma-enjoy nila kaagad po ang benefit po ng batas. So ready naman po ang BIR at makakaasa po sila na ang aming team nga po ngayon is mahusay na serbisyo katumbas ng buwis ng ating taxpayer. Marami pong salamat sa inyong oras at sa mga paglilinaw. BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Sa iba pang balita, tinatayang bababa ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Para bigyan ng kambalita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Pinalawak ng pamahalaan ang ayuda sa transport sector habang hindi pa napagbibigyan ang hiling nilang taas pasahe. Posible ang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng oil company na Jetty Petroleum, nasa higit 4 pesos kada litro ang maaaring matapyas sa gasolina, diesel at kerosene. Maaari pang mabago yan. Pero kung matuloy man, malaking tulong ito sa mga tsuper na hirap sa pagsirit ng presyo nitong mga nagdaang linggo. Sa kabila niyan, mananatiling suspendido ang panukalang piso hanggang 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney at UB Express. Hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang, talagang hanap kami ng ibang pamamaraan. Kasi kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo. Kabilang sa pinag-aaralan ng hindi bababa sa 1.5 bilyong pisong subsidiya para sa mga modern jeepney operator na makakapagbigay ng hanggang 20,000 amortization assistance kada buwan para hindi ma-foreclose ang kanilang mga sasakyan. Nariyan din ang mas mataas sa fuel discount, pag-waive ng ilang terminal at toll fees. Makakasama na rin sila sa uplift program ng DSWD kung saan makakatanggap sila ng 2,000 pesos monthly cash assistance. Ito naman ang pananaw dyan ng transport group na Busina. Oo, hirap na po ang aming mga driver, ganun din po ang operator. Pero sa ginawa po nila, nakikita po namin na sinasagot nila lahat na maitutulong para sa transportasyon. Mga kapatid, Mobile Journey Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Mainit siyang sinalubong ng mga kababayan doon. Dinaluhan niya ang mass graduation ng higit 1,000 scholars ng TESDA. Binati niya ang mga nagtapos at umaasa raw siyang makatulong ang naging training para sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Halos 19 billion pesos anya ang ilalaang budget sa TESDA. Palalawakin din ang online TESDA programs. Kasama rin ng Pangulo ang anak na si Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos. Inaasahang bibisita rin si PBBM sa isang ospital sa Lawag, pati na sa Batak Public Market. Susunod, ang ultimate sorpresa ngayong tanghali. Queen of all media, Chris Aquino, nagbabalik showbiz. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Laki na ng ulo
ang bukol na tumubo sa dibdib ng isang siklista. Sa kabila nito, tuloy siya sa pagpedal para makapagpagamot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mula Samar papuntang Bicol, 9 na araw na nagbisikleta ang isang padre de pamilya para lamang makapagpakonsulta sa kanyang sakit. Nalibot na ng 56 na taong gulang na si Tatay Isidro ang buong Pilipinas sa halos 2 dekadang pagpedal sa bisikleta. Passion daw niya ito at sumasali rin siya sa karera. Pero August 2024, nasangkot siya sa aksidente na bumago sa kanyang buhay. Doon po ma'am nag-umpisa yun, yung isang jeep sa Zamboanga City, nag-overtake sa akin. Kahit po nakapag-preno pa ako, sumalpok pa rin po ako dun sa pinakang likod ng sa likod ng jeep. Kaya po yung kung saan yung may bukol ako sa kaliwang dibdib, doon po yun tumama. Ilang buwan makalipas nito, napansin niya ang mabilis na paglaki ng bukol sa kanyang dibdib, na ngayon yung laki na halos ng kanyang ulo. Dahil sa kawalan ng pera pampagamot, sakay pa rin ang bisikleta, muli siyang pumadyak mula Samar papuntang Bicol. Meron kasing ospital sa Naga na nag-aalok ng libreng CT scan. Hindi pa nila malamang kung anong klaseng bukol ito, kung cancerous o non-cancerous. Kaya ngayon ma'am, kailangan pang i-biopsy. Pero sabi nila, bago nila i-biopsy, dahil may nakita ma'am na para na daw ng mga maliliit na bukol doon sa baga, sa palibot ng baga. Nakita ring may tuberculosis si Tatay Isidro at ito raw muna ang uunahing gamutin sa loob ng 6 na buwan bago i-biopsy ang bukol sa kanyang dibdib. Salamat sa programa niyo kasi nakapanawagan ako na kung sino man po yung pwedeng makakatulong sa akin at magbibigay ng mga financial na tulong. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, puno ng mid-year pasabog ang Kapatid Network. Bukod sa mga bago at kinalakas na programa, aabangan din ang bagong Kapatid Stars. Narito po ang report. It exploded! Bagong shows, bagong kapatid, bagong addition sa mas pinalupit na morning show ng News 5. Ilan lang yan sa mid-year pasabog ng TV5. As we continue to grow, our mission remains the same: to bring great Filipino stories to more Filipinos. Across television, digital, and wherever our audience is. They may choose to watch it wherever they are. We're committed to telling stories that inspire, entertain, inform, and connect. Unang sumalang ang face-to-face with Ate Kuring with its lighter format. Less away, more love and inspiring stories. May major announcement din ang broadcast icon dahil ang kanyang 30-year-old program na Rated Corina mapapanood na rin soon sa TV5. May bagong yugturi ng hit kapatid shows na A Secret and Prod at My Best Friend Eman. Ibang challenge na ang kakaharapin ng karakter ni Ruth. Pinagkaguluhan naman ang nakakilig na song number ni Mommy Guard Julina Magdangal nang sorpresahin siya ni Marvin Agustin. Late na ako sa meeting ko. Kasalanan mo to. Style mo, bulok ka. Hindi mo ako kilala. Kasama rin sa number ang kanyang co-stars na si Dominic Ochoa at ang newest kapatid at Starworks artist na si Roxanne Ginoo. Finally, mapapanood na simula Lunes ang mas pinalakas at mas pinasayang morning show ng bansa, ang Good Morning Kapatid, na ngayon ay frontline sa umaga na. With the same host we love, plus award-winning veteran newsman Ed Lingao. Mula 5:30 a.m. to 8 a.m. Family, tayo yung unang nakikita, no?
May dalawang Aquino naman na aabangan. Una, si Angel Aquino na makakasama sa My Best Friend Eman. Kung ano ang karakter niya, abangan mga kapatid. O diba, 2:30 PM na po weekdays ang My Best Friend Eman sa kapatid platforms. At ito ang iconic talaga, nakikita nyo na. Matapos ang kanyang much talked about cameo sa Eat Bulaga recently, the Queen of All Media is so back! Pero syempre, dapat pasabog. Magka-comeback via Netflix si Chris Aquino bilang Chika, as in Chief Head of Insights and Content Analysis with 40 years of experience pa ha, and with her signature wins and periods just like the good old days. 3 weeks po tatagal ang kanyang Netflix stint. Diba? Malay mo, mag-comeback na talaga ng tuluyan after nito. Nakakatuwa naman. But anyway, happy Friday. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. And for sure, MJ, maraming nakamiss sa kanya. Diba? Yes. Yan. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service sa 1PH Teleservisyo para sa Pilipinas.